Good morning. Good morning Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Nagpalang umaga mga kapatid. Hallelujah. Bago tayo mag-umpisa, tayo po ay umawit sa ating Panginoon. He deserves the highest praises. He deserves the glory. Hallelujah. Tayo po ay umawit mga kapatid. At gawin natin ang papuri ang Panginoon. Sa iyo, Panginoon, ang aming buhay. It is yours. Take my life, Lord, it is yours. Oh, it is yours. Oh, it is yours. Hallelujah. Yes, Lord. Praise you today, we glorify your name. Take my heart, Lord, it is yours. It is yours, O God.
Salamat po sa umagang ito, Panginoon. Thank you, God, for your presence today. Once again, O Lord, we lift unto you everything, even our daily devotion today, Lord God. Samahan niyo po kami, Ama, unahan. Ikaw po maghariaya mo, Lord, amin pong live streaming, O Lord, ay makating po sa apat na sulok ng mundo. Marinig po ang iyong dakilang salita. Hallelujah, sa pamamagitan po ng aming Facebook Live. Salamat, pinupuri ka namin. Pinasalamatan, all the glory, honor and praise. In Jesus' name, Amen. Yan, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Tunay pinagpala na po ang umagang ito, mga kapatid. Ayan, sa ating pong mga maagang nagising, maagang nag-tune in, mga kapatid. Salamat po sa inyo. Ngayon po ay pagpapatuloy po natin yung ating tinatalakay tungkol po sa purpose-driven life sa libro po ni Pastor Rick Warren, no? Buhay na may layunin. Ngayon po ay date 20, okay? Restoring Broken Fellowship. Day 20, Restoring Broken Fellowship. Pagpapanumbalik sa nasirang pagkakapatiran. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 18, God has restored relationship with Him through Christ and has given us this ministry of restoring relationship. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya ang akong kaibigan, di nakaaway, at hinirang niya ako upang panumbalikin sa Kanya ang tao. Yan po yung marubdob na nais ng Panginoon sa atin. Restoring broken fellowship. Gusto ng Diyos na ma-restore yung mga nasirang pagkakapatiran, nasirang relasyon. Yan, gusto ng Lord na may balik po yan. Relationship are always worth restoring. Tanda natin. Because life is all about learning how to love, God wants us to value relationship and make the effort to maintain them instead of discarding them whenever there is a rift, a hurt, a conflict. In fact, the Bible is very clear that God has given us the ministry of restoring relationship. Yun po yung pinaka-goal ng ating pong Panginoong Hesus, na talagang manumbalik, maibalik, opo, ang pagkakasundo, no? Ang pagkakapatiran. At ang pinaka-bottom line po dito, mga kapatid, is, ano sabi po niya dyan? Yung pag-ibig. Diba? Kaya sabi po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 18, yung ating pong binasa, and all of this is a gift from God, who brought us back to Himself. Diba? Through Christ. And God has given us this task of reconciling people to Him. Yun po yung task ng ating pong Panginoon, na may manumbalik, ibalik. Diba? Yung magandang samahan, magandang pagtitinginan ng pagkakapatiran. Kaya sabi po ni Paul sa Philippians chapter 2 verse 1 and 2, have an attitude of Christ. Diba? Kailangan ma-imitate natin yung attitude po ni Kristo, mga kapatid. If there is any encouragement from belonging to Christ, any comfort from His love, any fellowship together in the Spirit, are your hearts tender and compassionate? Then make me truly happy by agreeing wholeheartedly with each other, loving one another, and working together with one mind and purpose. Ayan po dapat ang iniim natin, mga kapatid. Working together with one mind and purpose. Yan po ang ating dapat pinagtutuunan, mga kapatid. Yan. Sabi dito, how to restore a relationship. Meron pong 7 biblical steps. How to restore
broken fellowship. Number one, talk to God before talking to the person. Okay, ang nangyayari kasi, nauna yung pag-usap dun sa tao. Which is, dapat unahin muna natin ang Panginoon. Isangguni natin muna sa ating pong Panginoon. Discuss the problem with God. Diba? Sa Kanya mo muna i-discuss yung problem. Sa Kanya mo muna idulog yung conflict, mga kapatid. Gaya po na ginawa ni David. As David did with his psalm, use prayer to ventilate vertically. Diba? Ihinga mo sa Diyos ang iyong mga nararamdaman. Tell God your frustration. Cry out to Him. He's never surprised or upset by your anger, by your hurt, by your insecurity, or any other emotion. Tell Him exactly how you feel. Diba? Yan po dapat ang ating inuunang gawin. Yan. Sabi po ni James chapter 4 verse 1 and 2, what is causing the quarrels and fight among you? Don't they come from the evil desire at war within you? You want what you don't have, so you scheme and kill to cut it. You are jealous of what others have, but you cannot get it. So you fight and wage war to take it away from them. Yet you don't have what you want because you don't ask God for it. Yun pala eh. Hindi ka muna sumasangguni sa Panginoon. Kailangan unahin mo ang Diyos. Talk to God before talking to others. Okay, number 1 yan. Number 2, always take the initiative. Kailangan magkaroon ka ng kusa, kapatid. Always take initiative. Okay? It doesn't matter whether you are the offender or the offended. God expects you to make the first move. Don't wait for other party. Go them first. Restoring broken fellowship is so important. Mahirap gawin, yes. Pero pag naunawaan mo na mamutawi sa iyo yung pag-ibig ni Kristo, yan po ay madaling gawin, mga kapatid. Make an initiative. Magkusa po tayo. It doesn't matter whether you are the offender or the offended. Ang mahalaga dito yung first move. Sabi po ng Matthew chapter 5 verse 23 to 24, di ba? So if you presenting a sacrifice to the altar in the temple and you suddenly remembered that someone has something against you, leave your sacrifice. Di ba? There at the altar, go and be reconciled to that person. Then come and offer your sacrifice to God. Napakahalaga. Hindi po iuunor ng Panginoon yung ating mga sacrifices kapag meron po tayong mga baggage, extra baggage, diba, sa ating pong buhay, lalo na kapag meron tayong mga hindi pa pinapatawad. Okay, mga kapatid. Mahirap po yun na meron tayong daladalang pasanin. Hindi po yan malulugod ang Panginoon. Bagko sabi niya, iwan mo muna yung handog mo at makipag-reconcile ka doon sa tao. Mahirap nga naman, di ba? Na daladala mo yung bigat sa iyong buhay at meron kang naalaala na meron ka palang kaaway. So, yan muna ang gawin mo. Makipag-reconcile ka muna. Iwan mo muna yung handog mo at makipagkasundo po muna kayo doon sa taong iyong kaaway. Always take initiative, no? Number 3, sympathize with their feelings. Unawain mo ang kanyang nararamdaman. Use your ears more than your mouth. Makinig muna tayo. Hindi puro salita. Before attempting to solve any disagreement, you must first listen to people feeling. Don't try to talk people out how they feel at first. Just listen and let them unload emotionally without being defensive. Kapag naman na-unload yan, nahimasmasan yung tao na yan, makapag-isip-isip yan, maliliwanagan yung kanyang kaisipan, mga kapatid. Just listen, mga kapatid. Focus on their feelings. Diba? Not the facts. Begin with sympathy. Kaya sabi ni Paul sa Philippians chapter 2 verse 4, look out for one another interest, not just for your own. Sympathize, mga kapatid. Unawain mo muna ang kanyang nararamdaman.
Use your ears rather than your mouth. Diba? Huwag puro salita. Huwag puro dakdak muna. Dapat tayo din po ay na marunong makinig doon sa kanyang mga hinaing, sinasabi. Yan po mga kapatid. To restore fellowship, we must bear the burden of being considerate of the doubts and fear of others. Let please the others fellow, not ourselves, in do what is good. Sabi po ng Romans chapter 15 verse 2. It is a sacrifice to patiently absorb the anger of others. Mahirap talaga kung na ikaw po mag-absorb, di ba? Pero sabi niya, especially it unfounded. This is what Jesus did for us. He endured unfounded, malicious anger in order to save you and me. Yan po yung ginawa ni Kristo. Diba? Inabsorb niya lahat ng mga sakit, paninira, makiri. Inabsorb niya yon, mga kapatid. Alang-alang sa atin para tayo ay maligtas. Okay, number 4, confess your part of the conflict. Confess your part of the conflict. Meaning may bahagi ka rin sa problema. If you are serious about restoring a relationship, you should begin with admitting your own mistakes or sin. Diba? Kaya sabi po ng Panginoon sa Matthew chapter 7 verse 5, get rid of hypocrisy. Diba? First, get rid of the log in your own eye, then you will see well enough to deal with the speck in your friend eye. Tingnan mo muna yung mata mo. Huwag tayo maging hypocrites, mga kapatid. Huwag masyado tayong mapaghusga. Okay? Dahil tanda natin, tayo din po ay nagkakamali at tayo din po ay nagkakasala. At tayo din po ay makasalanan. Since we all have blind spot, lahat po tayo may mga blind spot, you may need to ask third party to help you evaluate your own action before meeting with the person with whom you have conflict. Tanda natin, lagi nating ikukonsulta sa ating pong Panginoon. Unahin muna natin siya. Isangguni mo agad sa Panginoon lahat ng mga conflict na meron bago ka pumunta doon sa tao. Tatanda natin, tayo din po ay isang kabahagi, okay, sa mga problema. No? Kaya napakahalaga na confession is a powerful tool for reconciliation. Often the way we handle a conflict creates a bigger heart than the original problem itself. When you begin by humbly admitting your mistakes, it diffuses the other person's anger and disarm their attack because they were probably expecting you to be defensive. Accept responsibility for your mistakes and ask for forgiveness. Diba? Madaling may masmasan ang tao kapag tayo po ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran. Inaamin natin na tayo man ay nagkakamali. Inaamin natin na tayo man nagkakasala. Inaamin natin na tayo din po ay marupok. Accept responsibility for your mistakes and ask for forgiveness. Yan po dapat ang ginagawa natin, mga kapatid. Dahil iyon po yung goal natin, ma-restore yung broken fellowship. Ma-restore yung broken relationship. Pagbanumbalikin yung mga nasirang pagkakapatiran. Yun dapat ang ginagawa natin. Accept responsibility for your mistake and ask for forgiveness. Yan po yung number 4 and number 5. Attack the problem, not the person. Ito po yung ating ginagawa, no? Dati kasi ang ginagawa natin, attack the person first. No, but ngayon, attack the problem, not the person. Tanda natin, yung problema. Atakihin ang problema, hindi ang tao. Kapatid. Dapat stick tayo doon sa problema. Yan, you cannot fix the problem if you are consumed with fixing the blame. You must choose between the two. Diba? Kailangan focus tayo dun sa problema. Kasabi po ni Chinkitan, di ba? Ito po ay
napagandang encouragement. Sabi niya, if you are not part of the solution, you are part of the problem. Kailangan stick tayo doon sa problema. Yun ang ating pinpoint, yung problema, mga kapatid. Not yung person. Okay? Sabi po ni Solomon, no? Sabi niya, a gentle response diffuses anger, but a sharp tongue, diba? Kindness temper fire. Malinaw po yan. You will never get your point across by being cross. You choose your word wisely. A soft answer is always better than a sarcastic one. In resolving conflict, how you see it, it is as important as what you say. Diba? Kailangan malumanay yung salita natin at ang goal natin, mapagkasundo po sila. Diba? Wala tayong papanigan, atakihin natin yung problema at hindi yung tao, mga kapatid. Okay, number 6, cooperate as much as possible. Nakipag-cooperate po tayo. Mag-isa hanggat maaari, no? Hindi natin maayos isang problema, hindi natin maayos isang conflict kapag isa lamang ang nakipag-cooperate. Kailangan both parties makipag-cooperate para mapadali ang pagpapaayos o mapadali ang pagsasaayos ng mga hidwaan. Romans 12:18, do everything possible on your part to live in peace with everybody. Di ba? Malinaw po sabi ni Paul. Do everything possible in your part to live in peace with everybody. Peace always as a peace tag. For the sake of fellowship, do your best to compromise, adjust to others, show preference to what they need. Diba mga kapatid? Yan po yung number 6. And last, number 7, emphasize reconciliation, not resolution. Bigyan diin ang reconciliation at hindi resolution. It's unrealistic to expect everyone to agree about everything. Reconciliation focuses on the relationship, while resolution focuses on the problem. When we focus on reconciliation, the problem loses significance and often becomes irrelevant. Diba, mga kapatid? Reconciliation means you bury, diba, the bucket, not necessarily the issue. Okay? Ibig sabihin, kalilimutan muna ang alitan. Subalit, hindi pati ang issue. Okay? Stick to doon sa problem. Ano ba yung problema? Mga kapatid, doon tayo mag-focus at doon natin himay-himayin para maayos, no, ang mga conflict na ito, mga kapatid. Emphasize reconciliation, not resolution. Yan po yung 7 na biblical steps to restoring fellowship. So ano naman ang ating gagawin? Question to consider, who do I need to restore a broken relationship with today? Kanino ako kailangan makipagkasundo ngayon? Kung meron kang naalaala, okay, na meron kang naging kaaway, hindi mo pa naayos, hindi ka pa nagkakasundo sa kanya, it's time na makipagkasundo po kayo sa iyong mga kagalit. Okay? Kasi hindi po nalulugod ang Panginoon sa ganitong paraan. Ayan, marami pong salamat sa bawat isa sa atin. Salamat po sa iyong pag-subaybay sa ating pong daily devotion. Ating pong tinalakay ay purpose-driven life, no? Day 20 po, napakaganda, restoring a broken fellowship. At tinuruan po tayo ni Rick Warren, Pastor Rick Warren, ng 7 bagay upang ma-restore, okay? Magawa natin ng paraan, mapadali natin ang pagsasaayos ng mga hidwaan. Salamat po sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Thank you Lord sa iyong salita namin pong na bulay-bulayan sa umagang ito. Lord, dalahin ko din po ngayong umaga. Ikaw po maghari sa amin. Alahan mo din po sa amin pong mga kapatid na meron pong mga karamdaman ngayon. Lord, ipagkakatiwala po sa iyong magpalang kamay. Lord God, hipuin niyo po sila. Palakasin ang kanilang mga panampalataya sa iyo. Ang kanilang mga katawan, Lord God. Idampi mo ang kamay sa kanilang mga balikat at ipadaloy ang kagalingan nagmumula sa iyo, Panginoon. Salamat po sa araw na ito. Di ka pang tagumpay sa lahat tayong gagawin. Pagharian niyo po kami, Ama. Salamat Lord at anumang plano at gawa ng kaaway akin pong inahadlangan sa araw na ito. Salamat po sa oras na ito. Amin pong maingat na binabalik sa iyo lahat ng papuri, pagluwalhati sa pangalan po ni Jesus.
Amen and amen. Salamat po mga kapatid. God bless and to God be all the glory. Bye-bye!